Lagi kong tinatanong ang sarili ko, mga katoto, how did we even get here? Ha? How did we even get here? Paano tayong napunta sa panahon na dinadanas natin ngayon? Dahil ngayong panahon na to ay panahon ng kadiliman. Panahon ng kadiliman para sa ating mga American citizens at sa mga immigrants sa bansang Amerika. I-remind ko lang kayo, mga katoto, na ang presidente ng Amerika ay isang kriminal. Aha, the court found him guilty of 34 counts of felony. At guilty rin siya sa pang-aabuso sa isang minor de edad. Aha, siya ay isang convicted. At take note yung batang. So ulitin ko, ang presidente ng Amerika ay isang kriminal, found guilty of felony and alam nyo, mga katoto, ngayon sa bansang Amerika ay parang 1930s Nazi Germany. Oo. Uulitin ko, ang Amerika ngayon ay parang 1930s Nazi Germany. Nakakatakot ngayon manirahan sa bansang Amerika, mga katoto. Immigrants are being kidnapped/abducted off the streets. Ina-abduct/kinikidnap ang mga immigrants off the streets without a warrant of arrest signed by a judicial judge. Nakakatakot, mga katoto. Para nga tayong nasa panahon ng Nazi Germany noong 1930s. At alam nyo, mga katoto, hindi lang mga immigrants ang nanganganib sa panahon na to. Pati mga American citizens, mga katoto. Pati mga American citizens ay nanganganib sa panahon na to. Well, una, sabihin ko sa inyo na ang target ni Donald Trump ay yung mga immigrants. Mapa green card holder o undocumented alien, it doesn't matter sa kanya. Target niya ay yung mga immigrants. Pero hindi nga lang yun ang nangyayari, mga katoto Pati mga American citizens tinatarget. Napakataas ng racial profiling na nangyayari ngayon, mga katoto. Well, una, magpunta muna tayo sa mga immigrants. Okay? Mapa green card holder, it doesn't matter. Maraming kaso na mga immigrants o legal residents ng bansang Amerika ay inabduct/kinidnap off the streets. Tapos, dinetain sila. Pero syempre, mas marami yung mga walang papel, yung mga undocumented immigrants. They are being snatched/kidnapped/abducted without a warrant of arrest. Ganun din sa mga legal, ganun din sa mga green card holders. Inaaresto sila kahit walang warrant of arrest. Nakakatakot, mga katoto. Nakakatakot. Ngayon, about sa mga American citizens. May mga kaso na may mga American citizens na dinampot off the streets tapos dinetain. May mga kaso din ng mga American citizens coming from abroad and then going back to the United States. Ang nangyayari, o maraming nangyari, they were detained for hours. And some detained
for days. I'm talking about the American citizens, ha? Mga American citizens dinedetain ng CBP. So, uulitin ko mga katoto, tayo ngayon ay namumuhay sa napakadilim na sitwasyon. Alam nyo, last year mga katoto, buwan ng Nobyembre last year, I made and uploaded videos about na kung papaano hindi pwedeng gawin ni Donald Trump ang mass deportation. At pinaliwanag ko rin na kung gaano kahalaga ang mga immigrants sa American society. Hindi ko lubos maisip, hindi ko na-imagine noong mga panahon na yon na darating tayo sa panahon ngayon, sa panahon na dinadanas natin ngayon. I never imagined in the past na mararanasan natin ang dinadanas natin ngayon under sa rehimen ni Donald Trump. I never imagined it in the past. Napakahalaga ng due process mga katoto. Napakahalaga niyan. Ang problema kay Donald Trump hindi siya sumusunod sa due process, hindi siya sumusunod sa batas, walang halaga sa kanya ang konstitusyon, hindi siya sumusunod sa mga pinag-uutos ng mga judicial judges. Teka lang. So yan mga katoto, hindi sumusunod si Donald Trump sa mga pinag-uutos ng judicial judges. Ngayon nga kinasuhan na siya ng Supreme Court ng contempt dahil sa kanyang hindi pagsunod sa mga pinag-uutos ng mga district court judges. Yes mga katoto, si Donald Trump at ang kanyang buong administrasyon ay lawless. Wala silang sinusunod na batas, wala silang sinusunod na due process at sila ay walang paggalang sa American Constitution. May tanong ako sa inyo mga katoto. May tanong ako. Alam nyo ba kung ano ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika? Alam nyo ba? Well, kung hindi nyo alam sasabihin ko sa inyo ngayon na. Ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika ay education and entertainment. Education and entertainment. Ngayon, under sa entertainment ay tourism. Tourism.
Alam niyo ba kung magkano ang kinikita ng bansang Amerika sa tourism industry every year? Alam niyo ba? Almost $3 trillion each year, mga katoto. Yes, almost $3 trillion. Sa usaping education naman, mga katoto, the USA makes almost $30 billion each year from international students. Uulitin ko the United States of America makes almost $30 billion a year from international students from all over the world. Pero ano ang nangyayari ngayon, mga katoto? Ano ang kaganapan ngayon nowadays, mga katoto? Si Trump at ang kanyang mga goons ay parang isang wrecking ball. Winawasak nila, sinasabotahin nila ang education system sa Amerika at ang tourism industry. Ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na mga international students dinadampot off the streets, inaaresto without a warrant of arrest. Tapos ang daming mga kaso na mga international students kinakancel ang student visa nila without any notifications from the government. Tapos pag-usapan natin ang tourism, mga katoto. Ano ang ginagawa niyang mga hinayupak na yan? Ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa border. Ang mga turista hinaharas nila. Teka. Ang daming mga kaso, mga katoto, na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa airport. Marami sa kanila na A to A, airport to airport. Marami sa kanila pinababalik sa bansa nila. Marami mga turista dinedetain. Marami mga turista dinedetain for hours, for days, for weeks. Yung iba nga na-detained for 2 months, 3 months. Grabe, mga katoto. Kaya ngayon bagsak ang tourism industry. Kung ikukumpara mo last year, 2024, ngayong 2025 down ang tourism for 16%. Down siya ng 16%, mga katoto. Canada alone, mga katoto, down ng 70%. Teka lang. Ang tourism, ang mga tourists coming from Canada ay down 70% ngayong taon na to kumpara last year. At uulitin ko ang tourism ngayon, international tourism, ibig sabihin yung mga turista na nanggagaling mula sa ibang bansa papuntang US ay down ng 16% kumpara last year.
Alam nyo mga katoto, talamak ngayon sa bansang Amerika ang pangre-raid at pang-aaresto ng ICE agents laban sa mga undocumented immigrants. Aha? Sa mga kababayan kong Pilipino na unfortunately walang legal documents sa bansang Amerika, mag-iingat kayo. Okay? Mag-iingat kayong lahat. Okay? Maraming news reports o maraming mga balita na may mga pagkakataon na yung mga ICE agents na yan ay nangaaresto at nangre-raid kahit walang warrant. Kahit na walang warrant of arrest. Illegal yan mga katoto. Illegal yan. Para sa mga kababayan kong undocumented immigrants sa bansang Amerika, know your rights. Okay? Know your rights. Okay? Hindi kayo pwedeng arestuhin ng kahit na sinong ICE agent kung walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? Uulitin ko hindi kayo pwedeng arestuhin ng kahit na sinong ICE agent na walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? Kung mayroong ICE agent na nangaharas sa inyo, sampahan nyo ng reklamo. Sampahan nyo ng reklamong administratibo. Okay? Again, sa mga kababayan kung walang papel o undocumented sa bansang Amerika, know your rights. Mag-iingat kayong lahat. Okay? To all my fellow US citizens, resist! Okay? Resist! Ating labanan ang halimaw na yan. Ating labanan ang authoritarianism ng halimaw na yan at ng kanyang kaibigan na si Elon Musk. Okay? Resist! Uulitin ko, labanan natin ang authoritarianism ng orange monster na yan at ng kanyang kaibigan na si Elon Musk. Okay? Resist! Mga kababayan ko, kamusta kayong lahat? Para sa mga kababayan kong walang papel o walang legal status sa bansang Amerika, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa mga kababayan nating Pilipino na may legal status o yung mga documented o yung may legal documents na naninirahan at nagtatrabaho sa bansang Amerika. Ang tinutukoy ko ay yung mga kababayan nating nabilog ang ulo ni Donald Trump at ng kanyang mga kasinungalingan at estupidong mga rhetoric. Mag-iingat kayo sa mga kababayan nating yan. Kasi alam nyo mga kababayan ko, mga katoto, meron tayong mga kapwa Pilipino, meron tayong mga kababayang Pilipino sa bansang Amerika na may legal status, yung mga legal sa bansang Amerika na willing magpahamak sa kanilang kapwa Pilipino na walang papel o yung mga walang legal status sa bansang Amerika. Oo, totoo. Nakakalungkot, it's very unfortunate, pero totoo.
Yes, meron tayong mga kababayan na Donald Trump supporter na willing magpahamak ng kanilang mga kababayan na walang mga papel o walang legal status sa bansang Amerika. So mag-iingat kayo mga kababayan. Alam nyo mga katoto, ako ay active sa Filipino community sa Los Angeles, California. At ako, ang tagal kong nagpatakbo ng employment agency sa Los Angeles, California. Marami na ako mga kababayan natin ang natulungan. Marami na ako mga kababayan nating Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa Los Angeles, California. Oo. Alam nyo, ang dami ko nang narinig, sandamakmak na kwento, samut-saring kwento tungkol sa mga bagay-bagay kung paano ipinahamak ng kapwa nating Pilipino ang kanyang kapwa Pilipino. For example, sa usaping immigration, sa usaping immigration status, ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa mga kababayan nating Pilipino na nagpahamak at nagpapahamak sa mga kababayan nating Pilipinong walang papel sa bansang Amerika. Ang problema kasi sa atin mga katoto, imbis na magtulungan tayo, imbis na magkaisa tayo, nagsisiraan tayo. Hinahatak nating pababa ang ating mga kababayan. Masyadong mataas ang crab mentality sa isip nating mga Pilipino. Mali yan mga katoto. Mali yan mga kababayan ko. Ako lang mga katoto based on my personal experiences ilang beses ko nang na-experienced na pinahamak ako ng kapwa natin Pilipino sa bansang Amerika. Ilang beses na akong nakaranas na kapwa ko pa Pilipino ang nagpahamak sa akin sa bansang Amerika. Hindi sa usaping immigration dahil US citizen ako Pero sa mga bagay na hindi na natin dapat pag-usapan at hindi ko na dapat i-share sa inyo. Basta yun ang masasabi ko. Ilang beses na akong nakaranas na ipinahamak ako ng kapwa ko Pilipino sa bansang Amerika. Para sa mga kababayan kong walang papel o walang legal documents sa bansang Amerika, know your rights. Okay? Know your rights. Huwag na huwag niyong pagbubuksan ng pinto kung meron mang ICE agent na kumakatok sa pinto ng inyong tahanan. Okay? Huwag niyong pagbubuksan at huwag niyong papapasukin. At ito ang tandaan nyo, hindi kayo pwedeng damputin ng ICE agent kung walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? My thoughts on April 7, 2025. I often wonder of how we got to this extreme level of idiocy and wickedness. Donald Trump opened the Pandora box of hate, lies, bigotry, racism, and sexism. His vileness already influenced a huge number of people all over the world.
The Trump effects have profound consequences. Consequences that will take years before fading, but will surely leave a scar within worldwide societies. So meron tayong siraulong presidente na hindi sumusunod sa utos o sa mga utos ng Korte Suprema, ng kukulong ng mga taong nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin o mga saloobin at ng babaluktot ng konstitusyon. Impeach na yan. Impeach na yan, siraulo na yan. Kaya minsan gusto ko na lang mag-ride at mawala. Masyadong magulo ang ating mundo, ang ating lipunan. Maraming mga siraulong diktador. Sa lahat ng mga botante ng State of Wisconsin na bumoto sa isang judge na pro-democracy, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at hindi nyo binenta ang inyong boto kay Elon Musk sa kabila ng kanyang mga gimmicks at vote-buying scam. Maraming salamat at hindi nyo binenta ang democracy at liberty kapalit ng kakapiranggot na salapi mula sa isang bilyonaryong demonyo. Maraming salamat sa inyo.